Nung sinasabi ng UNCLOS na ang Pilipinas ang may karapatan diyan sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ang may karapatan diyan. Oh, hindi man lang nga pinansin ni Duterte 'yun eh. Ano ginawa ni Duterte? Wala. Ano lang 'yan, papel lang 'yan. Ay tubig lang 'yan. Ay ano lang 'yan, bato-bato lang 'yan. 'Di ba? Gano'n ang ginawa niya. Pero kung ipinangalandakan ho ng dating pangulo 'yon, saktong-sakto doon sa pagkakapanalo niya, eh malamang ho mga bossing, kinampihan tayo ng napakaraming bansa. 'Di ba, Ma'am Neng Gigi, oh, late ka na naman. Pagka kayo late, okay, gano'n. Hi Mark, gano'n lang. Hello Mark, pag ako late, gusto niyo isumpa niyo na ako. Shoutout sa iyo. 'Di ba? Gano'n lang. Mas nakikita ho natin mga kababayan, yung pagkaduwag ho ng dating pangulo na ibinibintang niya na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos, na eto, dun na lang po sa usapan. Sa usapan na lang po na BRP, Sierra Madre. Si Roque mismo ang nagsabi na sila, dinidiskartehan lang nila yung pagpasok ng pagkumpuni o yung mga materyales na gagamitin pangkumpuni para doon sa BRP Sierra Madre. Tapos sinita pa ni Roque, kasi si Bongbong Marcos mayabang eh. Kasi si Bongbong Marcos pinapangalandakan yung pagpasok ng mga materyales. Di ho ba dapat ipangalandakan mo yan kasi nga barko mo yan, pangalawa, nakasadsad yan doon sa mismong teritoryo mo. O ano yung sinasabi ni Roque? Ikaw ang may karapatan talaga dyan. Di ba? Versus sa kanila, ano ibig sabihin nila doon sa dinidiskartehan? Yung sinasabi nilang dinidiskartehan, patago nilang ipinapasok yung mga pangkumpuni o yung mga materyales para kumpunihin yung BRP Sierra Madre. Sino po ang mas luwag doon? Biruin mo, barko mo, yung kukumpunihin mo, nakasadsad yung barko mo doon sa mismong teritoryo mo, tapos tatago mo. O, di po ba? O, tuloy natin to. O. 3 China Coast Guard at 2 People's Liberation Army Navy vessels ang na-monitor sa labas ng Bahura. This is a significant increase compared dun sa namataan nating 2 China Coast Guard vessel lamang nung 2 days ago. No? With Sasabihin na naman po ng mga DDS yan, oh sige, yarihin nyo na, kung matapang kayo, birahin nyo na yung mga barko. Hindi, no? Hindi ang Pilipinas ang magpapasimula ng mga digmaan ho. Kasi kapag binira mo yan, di na-trigger ho, di nagano. Sasabihin ng China, papaawa na naman po yun. Pabiktim po yun eh. No? Pabiktim ho yun mga kababayan. Bakit? Kasi mga kababayan, yung mga DDS, ganyan din po pabiktim. Sasabihin niya, si Bongbong Marcos ang magnanakaw, ganito, ganyan. Tapos kapag yung tinanungan mo na ng ebidensya, magpapabiktim na ho yung mga yan. Duwag, mga support kagaya ni Danny Javier. Sino naniniwala dito na ang mga DDS ay mga support at duwag? Namana doon sa kanilang dating Pangulo. Taas ang kamay nung naniniwala na support yung mga DDS. Aray. Tuloy ko ha. regard to our assessment, we think that the Chinese government is once again increasing their presence here dahil mas maayos na ang panahon. This allowed them to deploy more vessels from the Chinese Coast Guard and the PLA Navy. Tapos sasabihin pa, merong isang yung taga-highway, yung sa highway, yung dating nakalaban ni Busita na parang gustong pag-anuhin pa, parang gusto pang papaniwalain yung mga Pilipino na tayo ang komunista. Sila nga itong suporta sa mga komunista . Nakita ko ho ito mga bossing nung balita po nung Pebrero 21. Mga DDS, kayo ba naniniwala kayo na kayo yung komunista? Kami naniniwala. Bakit? Di ba suporta nyo itong si Rodi Duterte? Lalo na sa mga pag sinasabi yung ganito. President Rodi Duterte, gusto nyo gawain ninyo na lang kaming province po dyan? Philippine Province of China. Yan pong mga ganyang estilo ni Duterte, mga boss chief amo sir, testing the water po yan. No? Sinusubukan niya
inaalam niya kung ano ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino kapag ka sinabi ko na ano na lang tayo, sumama na lang tayo sa China at gawin na lang nila tayo na probinsya. Pagka yung mga Pilipino nagsabi, okay yan, sige, mayamang bansa kasi ang China, okay ang China, di sa pool tayo. Malamang ibinigay na tayo ng tuluyan doon sa China. O di ba? Yung mga vlogger nila, may mga pa-meeting pa doon sa China. Kung maalala nyo ho. Di ba? With matching pagmamalaki pa. Tapos sasabihin, yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, mga ano yan mga komunista yan. Sino po talaga dito yung mas mukhang komunista? Tayo o sila? Sabi ni Don Pasis 3314, pambansang musang sipoon. Gusto nyo gawin na natin? Gusto nyo gawain niyo na lang kaming province po dyan. Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Libre na daw ho ang lahat. Diyos ko po. Kawawa naman po yung ating mga bayani. Di ba? Diyos ko po. Kawawa naman po sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio, ipinagtanggol ang ating bayan. Ibinuwis ang kanilang buhay upang tayo pong mga pangkasalukuyang tao na naninirahan sa Pilipinas o tayong mga Pilipino ay malayang makatira sa mismong ating sariling bansa. Tapos pagdating kay Duterte, ipapamigay sa China. Anak ng putik na yan. Kayo na lang mga DDS, no? Kayo na lang mga DDS, dun, makisali kayo sa China. Magsumiksi kayo doon sa China. Ayaw namin. Kami gusto naming manatili na Pilipino. Gusto naming manatili na mamuhay ng mapayapa at malaya sa ating bayan. Kayo, magpasakop na kayo mga DDS. No? May nalalaman pa kayo. Ihiwalay yung Mindanao at yung Visayas. Tingin nyo papayag yung mga Kabisayaan? Papayag yung BARM, BARMM, na ihiwalay sila. Diyos ko naman. Kayo lang mga DDS, no? Kayo, yung mga sumusuporta sa mga komunista. Ayan, no? Diba? Kaya nga muntik na talaga ibigay sa China ang Pilipinas ho, mga bossing. Alisin ko na yan. Masakit na para sa mga DDS pag tumagal pa tayo dyan. Ngayon ho, mga bossing, saan ba tayo dito? Dumako tayo kay Rodante Marcoleta, mga kababayan. Rodante Marcoleta, mga bossing. Ito muna. Ito muna, si Rodante. Ayan. Following a timeline. Ayan. Sinisita ho kasi ni Meral Coleta, mga kababayan, si Boying Remulla. Oho!